Tandaan po natin, inaalaw ng Panginoon yung bakit? Para magsiwala tayo sa ating Panginoon. Pray muna tayo bago po tayo mag-start. Saktong 9. Sige, Panginoon, salamat po sa umaga ito. Salamat po, Panginoon, sa lakas na meron kami. Karunungan, wisdom na meron kami, Panginoon. Alam po namin, lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Iniwala po namin ang oras, maging yung tagapagsalita, ang iyong lingkod. Gamitin niyo po sa iyong likuran, ikubli niyo. Kayo ang may taas sa oras na ito. Pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ano po yung pag-uusapan po natin ngayon? Pamilyar po sa atin. Ang buhay ni Job. Yung ending, alam na natin yung ending. No? Pinagpala ang ating Panginoon. Pinagpala siya ng ating Panginoon. Dinoble yung kanyang mga anak. Alam niyo po kung ilan yung anak ng ating Panginoon ni Job nung namatay, kanyang mga anak, ilan po sila? Mabilisan. Ilan yung lalaking anak ni Job? Pwede mo sumagot. Ayun lang po nakakala. Dalawa? Dalawa ba ang lalaki ni Job? Ayun lang nakakala. Ano ilan? Dalawa? Tatlo? Uli kayo. Sa babae, ilan yung anak niyo? Babae. Yung nakaraan. Yung namatay, ilan? Okay? Tapos na yung message natin. Alam niyo po, yung lalaking anak niyo, yung namatay, 7 lalaki. At babae, 3 babae. Ilan sila? Yun, 10. Alam niyo po, sa tagumpay ni Job, na dinoble yung anak, kanyang mga anak, unahin muna natin yung ending, ano? Yung ending, dinoble ang kanyang kayamanan. Halimbawa, nawala sa kanya 2 milyon. Kating 4 milyon. Dinoble. Yung namatay na anak, halimbawa, hindi siya ganun kagwapo. Si gwapo ni Pariken. Nung pinagpala siya ng ating Panginoon, naging ding-dong lahat na. Dinoble ang kanyang gandang lalaki. Halimbawa, yung mga babae nyo, medyo ordinary na. Sino ba pinapaganda rin? Si Ate Yoli. Siyempre naman. Si Ate Yoli. Yun ang asawa ko. Paglalaman mo yan. Pag hindi si Ate Yoli. Ayos na gawin mo kami. Halimbawa, sininggan man ang asawa ko. Amen. Nung pinagpala siya ng ating Panginoon, at ako, pinagpala siya ng ating Panginoon, pero dinoble niya. No? Naging siya lani na. Sino? 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 Yung nasa wawawin. 1, 2, 3. Dinoble. Ang ganda. Kasi pinagpala siya ng ating Panginoon. Yun ang ending. Pero, mga kapatid, ang ganda ng ending, ano? Mga kapatid, maganda po yung ending. Maganda po. Alam niyo po, madalas yung ending, yun ang gusto natin. Yung maganda. Pero bago nangyari yung ending, bago po nangyari yung ending, yung kanyang naranasan hindi biro-biro. Madali po ba yung naranasan niyo? Madali. Ano masarap sa kayo? Ano masarap? Ano masarap pakinggan sa buhay niyo? Baka pati hindi po sumagot. Ano po? Amen. Ang pinakamagandang marinig kayo, yung ending. Pero yung naranasan niya, ang bigat. Alam mo minsan, tingnan po natin. Ang ating Panginoon sa Satanas, nag-uusap sila.
Sabi niya sa verse 8, sabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Pinagmamalaki niya. Ang ating Panginoon, pinagmamalaki si Job. Tanong ko po dito. Kasi nag-uusap sila. Kapag kaya nag-uusap ang ating Panginoon sa kasukala, napansin mo ba yung mga anak ng taga-San Jose? Ano ang kanilang ginagawa? Alam niyo po, si Yahweh, ang ating Panginoon, pinagmamalaki tayo. Hindi nyo napansin yung binasa po natin? Wala siyang katulad. Halimbawa, tatanungin ang ating Panginoon si Satanas. Satanas, napansin mo ba yung mga anak sa taga-San Jose? Anong kanilang ginagawa? Ano ang sagot ni Satanas sa ating Panginoon? Ay, wala pa siya. Pagbabago. Ganun kaya ang sagot ni Satanas. Hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Matanda na sila mananampalataya, bare baby pa sila. Ganun kaya ang sasagot ni Satanas. Alam niyo po, pinagmamalaki. Sabi niya, napansin mo ba ang likod kong si Job? Sabi ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha sa inyo. Ito ang mabigat. Sasamba pa kaya tayo sa ating Panginoon kung wala na tayong nakukuha sa Kanya. Alam niyo po, Satanas, alam niya. Alam na yung kahinaan natin. Tama? Tingin mo, sasamba pa kaya si Job kung wala na siya nakukuha sa inyo? Alam niyo, Satanas yan. Maging ang bawat isa dito, alam mo na, Satanas, kung ano yung kahinaan natin. Ano ang kahinaan natin? Unang-una. Pera. Oo naman. Subok nung wala tayong pera, malungkot tayo. Kahit nasa Panginoon tayo. Although nasa Panginoon tayo, minsan, matamay tayo. Yun ang kahinaan natin. Alam mo sa Satanas yun. Kaya sabi ni Satanas, kaya sa ating Panginoon, sasamba pa kaya siya sa inyo. Sa inyo, kung wala na siyang nakukuha sa inyo. Ano yun po, nung binabasa ko ito, umiiyak ako sa ating Panginoon. Paano kaya kung wala na akong pera? Paano kaya kung wala na tayo? Sasamba pa kaya tayo sa harapan ng ating Panginoon? Ang gusto lang natin lagi yung ending. Pero yung naranasan niyo, hindi natin gusto yan. Pero bakit inalaw na ito ng ating Panginoon? Bakit pinahintulot ito ng ating Panginoon sa Kanya? Bakit? Pero ang sabi ng verse, mabuti siyang tao, pero pinahintulot ng ating Panginoon. Para makita natin na si Job, ano man ang kanyang naranasan, lalo siyang nagtiwala sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen kayo. At verse 10, inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at lahat ng at ari-arian niya, pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at alos punin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupa. Pinagpala siya ng ating Panginoon. Kaya yun ang binabalik sa ating Panginoon. Kasi pinayaman niyo siya. Siyempre, sasambahin kayo ng ating Panginoon. Siyempre, sasambahin kayo. Kasi mayaman siya. Tayo, mga kapatid, kumusta po tayo?
Meron tayong ating buhay. Amen? Paano kung kukuha nito ng ating Panginoon? Paano na tayo? Ang habit natin sa ating Panginoon kasi pinagpapala tayo ng ating Panginoon. May trabaho tayo maganda. Teacher tayo. May hanap buhay tayo maganda. Paano kung kukuha nito ng ating Panginoon? Kung gusto mo. Hello? Ano po ang response natin sa ating Panginoon? Paano ba natin ibabalik yung pagsamba natin sa ating Panginoon? Yung buhay niyo, ang kanyang anak, itong lalaki, at 3 babae. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan. Ano niyo po? Lahat namatay. Lahat kinuha sila ng ating Panginoon. Pero, hindi siya bumaba. Hindi siya nalamig sa ating Panginoon. At ang sabi ng verse 11, subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at arapan niya kayong susumpain. At sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang kanyang mga anak niyo sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang mabilisan lang to. Kung hindi mo magkakamali, ilang oras lang to. Ang lahat ng kanyang kayamanan nawala, nasira, kinuha, ninakaw. Lahat nawala sa buhay niyo. Mga kapatid, sa anak natin, sino ang pinakapaborito natin? Meron ba tayong paboritong anak? Ako gusto kong marinig lagi si Nana ko dyan. Sino paborito niyo? Pantay-pantay. Pantay-pantay. Pero lagi namang lata. Ano yun po? Natural, minsan sa anak natin meron tayong paborito. Meron tayong laging pinupuso natin. Mga kapatid, kaya po tinanong ko yun, sa palagay ba ninyo, si Job wala siyang paborito sa kanyang mga anak? Kung wala mo siyang paborito, nakatingin sa si Ate Job. Kung wala mo siyang paborito, lahat ng kanyang mga anak, mahal niya to. Pero isang iglap, namatay sila. Oras lang. Ang kanyang mga alaga, baka, kambing, asno, lahat ito nawala. Ang sabi ng verse kanina, hindi pa halos magsalita. Magbalita kayo, yung kanyang bantay, meron na naman dumarating na nagbabalita. Halos hindi pa tapos magbalita. Hindi ko masakit ito mga kapatid. Mga kapatid, hindi ko masakit ito. Masakit ang nangyari sa kanya. Baka unang balita pa lang, magkakapobia ka na. Alam niyo po ako, kapag meron tumatawag na madaling araw sa akin, halimbawa, alas 5 o alas 6, kinakabahan ako. Makakamu masamang balita. Minsan meron ng balita sa akin, balita ko lang ng kontento. Alas 4 na madaling araw, umiiyak siya. Tumawag sa akin. Akala kong patay si Inda at si Tata. Namatay ka. Nung sinabing namatay, nalambot na ako ng hilinga. Namatay ka si Bakong Rene, kapitbahay natin.
Nalambot ako, naglalambot. Yung nangyari kayo, hindi pa halos magsalita, yung nagbalita sa kanya, meron na namang masamang balita. Tinamaan kong kidlat ang hanyong mga tupa. Lahat namatay, pati mga patay. Hindi ba masakit yun? Napakasakit na nangyari kayo. At ang sabi, dito ko natadalhin. At sabi ng verse 20, tumayo sa iyo, pinulit ang kanyang damit at nagahit ng ulo, pagkatapos nagpatirapa siya at sumamba. Sumamba sa Diyos. Lahat ng nagbalita sa kanya ng masama na hindi magandang ulat, hindi siya nagalit. Hindi siya nagalit. At ang sabi, ng verse 21, ang sabi niya, ubad akong lumabas ubad akong lumabas sa sinapupunan ng aming ina, ubad din akong babalik sa lupa. At ang sabi, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi nito. Ang linaw ngayon. Sabi niya, ubad akong lumabas. Wow. Ang kanyang pananampalataya sa akin po ngayon. Mga kapatid, kumusta po tayo? Mga kapatid, tumingin kayo sa akin. Kumusta po kayo? Paano kung kukuhanin ng Panginoon ng ating mga anak? Nakakabalita na nga tayo kukuhanin ng lupa natin, halos hindi na tayo makatulog. Lupa pa lang yan. Paano ang ating mga anak? Ang ating ari-arian? Ano ang response natin sa ating Panginoon? Sabi ni ubad akong lumabas sa sinupupunan ng aking ina, ubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Mga kapatid, ang ganda ng response ng ating kapatid na si Job. At ang sabi, sa kabila ng pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa akin. Wala siyang sinisi. Hindi niya sinisi yung bantay. Ang kanyang tauhan, hindi niya sinisi. Wala siyang sinisi kahit ano. Sabi niya, purihin si Yahweh. Mga kapatid, kumusta po tayo? Kapag wala na tayong walang-wala na tayo, kanino tayo lalapit? Amen. Sa ating Panginoon. Kapag walang-wala tayo, huwag natin sisisihin kung kahit sino nakapaligid sa atin. Ang gagawin natin, katulad ni Job, sabi niya, purihin si Yahweh. At ang sabi ni Job, ang binasa natin, sumamba siya sa ating Panginoon. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, huwag natin kalimutan ng ating Panginoon. Amen? Huwag natin kalimutan ng ating Panginoon.
Lumapit tayo sa Kanya. Ano man ang mangyari sa buhay natin, mahirap man yan at masarap man yan, lagi natin pasalamatan ang ating Panginoon. Minsan kapag naranasan natin yung pagsubok sa atin sa buhay natin, pasalamat tayo. Kapag walang-wala na tayo, pasalamat tayo. Bakit? Inaalaw ng Diyos na wala ka, maging wala ka talaga. Dahil tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano tayo magtiwala sa Kanya. Huwag tayong magalit. Huwag tayong magalit sa kapwa natin. Lumapit tayo sa ating Panginoon, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Si Job, sinamba niya ang ating Panginoon. Hindi siya nagkasala, wala siyang sinisi. Sa halip ang kanyang ginawa, siya'y lumapit sa ating Panginoon, sinamba ang ating Panginoon. Ano ang ending? Pinagpala siya. Bakit? Sa kanyang ginawa. Kung gagawin natin, maglulungkot tayo sa bahay natin. At sisisihin natin yung dapat sisihin. Sa palagay mo ninyo mga kapatid. Pagpapalain pa tayo ng ating Panginoon. Sa palagay mo ninyo. Kalapit mo yung blessing sa inyo. Hindi. Napakalinaw ng Bible. Yung malayo sa ating Panginoon, pwede mo sumagot. Yung malayo sa ating Panginoon, malayo sa blessing. Yung malapit sa ating Panginoon, ano? Malapit sa blessing. Tandaan po natin. Yung naranasan nyo, paulit-ulit, oras lang na nangyari sa kanya. Ilan yung nagbalita sa kanya? Kakabahan ka na kung ikaw na yun. Ako sa trabaho ko, pag meron nagbalita sa meron nasira doon, kinakabahan ako. Kasi pag meron nasirang malaki, maaari, pwede ako makulong. Kaya sabi ko sa sarili ko, akala nila ang dali ng trabaho. Lagi nilang tinitignan yung na meron ako hindi nila alam. Isang mali lang, isang pagkakamali lang. Matutulog ako sa reyas. Kaya akala nila matay. Alin ko, lagi ko nagtidiw, lagi po ako nag-pray sa atin. Lahat ng meron ako, lahat yan sa'yo. Galing sa'yo. Hindi, wala tayong pwedeng ipagyabang sa ating Panginoon. Bawat isa sa atin dito, wala tayong pwedeng ipagyabang sa ating Panginoon. Ang pwede lang natin ipagyabang, ang ginawa, ang kabutihan ng ating Panginoon sa atin. Mga kapatid, 23 minutes na pala. Huwag po natin kalimutan. Kahit anong mangyari sa buhay natin. Parang wala na akong malam sa buhay. Huwag po natin kalimutan. Ano man ang mangyari sa atin, lalo tayong magtiwala sa ating Panginoon. Lalo tayong lumapit. Kung walang-wala tayo, lalo tayong lumapit. Kung pinagpapala tayo ng ating Panginoon, lalo tayong lumapit, magtiwala sa ating Panginoon. At ang sabi ni Pablo, Unang Timoteo chapter 6 verse 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Alam niyo po, sa buhay niyo, nakigbaka siya.
ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi siya bumitaw, hindi siya bumiting. Ano man ang nangyari sa kanya, dahil alam niya, yung kanyang Panginoon, hindi siya pamabaya. Mga kapatid, lahat tayo dito sa San Jose, alam natin ang background ng bawat isa sa amin. Wala tayong pwedeng ilihim sa atin. Kapag tinanong dito, kumusta si Ate Inga? Kumusta si yung Homer? Kumusta yung Agila? Kapag tinanong yung pangalan natin isa-isa, alam natin dito yung background natin. Wala tayong pwedeng ilihim. Si Pare, kilala natin yan. Kilala natin siya, pero hindi natin kilala yung background niya kasi medyo malayo. Tama? Lahat tayo dito magkakilala. Alam na bawat isa dito yung background natin. Kaya mga kapatid, makibaka tayo ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya sa atin. Hello? Naato na lang kayo. Teore, di ba naato? Makibaka po tayo, mga kapatid. Ano man ang mangyari sa buhay natin, lagi tayo magtiwala sa ating Panginoon. Mahirap po ang buhay. Tama? Mahirap ang buhay. Ito po ang gusto kong iwanan sa inyo. Mahirap ang buhay dito. Tama? Lalong mahirap. Mahirap ka na rito. Impyerno bang pagsama? Huwag natin kalimutan mga kaibigan. Hindi tayo taga rito. Ano man ang mangyari, sakit, naranasan natin. Huwag natin kalimutan. Ito'y pansamantala lang. Yung buhay na walang hanggan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Walang katapusan. Yun ang laging nakataling natin sa puso natin. Kaya sabi ko sa asawa kong pinakamaganda dito sa San Jose, sabi, huwag kang tatawa, maganda pa sa'yo. Makuha naman yung bahay namin sa Manlapas Farm. Makuha man ito ni Mutano. Ang buhay namin, ang pananampalataya namin sa ating Panginoon, hindi makukuha kahit sino. Amen? Yun ang pangawakan natin. Ano man ang mangyari sa buhay natin, lagi tayo magtiwala sa ating Panginoon. Huwag natin kalimutan yung ending niyo. Yung taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Laging, ano ang ending niyo? Ano? Laging mayroong pagpapala. Pero mamaya, huwag tayo mag-isipin mamaya, laging pagpapala ang inisip natin. Hindi yan. Pero huwag natin pwedeng ito. Huwag natin pwedeng itago yung pagpapala na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kasama yun. Kasama yun. Hindi pwedeng mag-iwala yung nagtitiwala ka sa ating Panginoon. Walang pagpapala. Hindi mo pwedeng pag-iwala yan. Automatic magkasama yan. Although hindi natin inaantay lagi yung pagpapala, automatic magkasama. Mga kapatid, salamat po. Tayo po manalangin. Dahil ng Diyos, muli po sa oras na ito, salamat po kayo sa mensahe ninyo na paalala sa aming Panginoon. Maging ang buhay niyo, ito po'y napakahirap, ito po'y napakasakit bilang tao. Pero salamat. Salamat sa mabuting halimbawa
ninyo sa buhay niyo sa aming Panginoon. Tinatalayan po namin nawa, ano man ang mangyari sa buhay namin, masakit man ito sa paligid namin, pero pinapahintulot nyo ito, Panginoon, upang lalo kami maniwala, sumampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po, nawa, Panginoon, ang buhay ng taga San Jose. Alam po namin ang bawat isa, kilala ninyo. Yung puso namin, kilala ninyo, Panginoon. Tinatalayan po namin nawa, ano man ang nagagawa namin na hindi maganda, patawarin niyo po kami. Nawa, Panginoon, lumakad kami na mayroong pananampalataya. Makibaka kami ng mabuting pakikibaka sa aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami dito sa San Jose. Patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. At lalo higit, bawat pamilya namin na meron kami. Ang sentro ng buhay namin, walang iba. Ang sentro ng pamilya namin, walang iba kong Panginoon. Kayo lamang. Alam po namin kapag ang sentro ng pamilya namin kayo, ay lahat ito, Panginoon, ay smooth sa buhay namin. Salamat po. Sa ilang po ang pinakamataas na kapuri. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus namin nagpagbukas. Amen. Thank you very much po. Thank you, Panginoon. Marami pong salamat sa biyaya ng salita ng Panginoon. Na-bless po ba tayo? Meron po ba tayong natutunan? Natuto po tayo, i-apply natin sa ating mga buhay. Okay? Totoo po yan at wala pong exempted yan, tayong lahat ay nakakadanas ng lahat ng bagay yan. Mga kapatid, hindi porke masakit, hindi porke mahirap, hindi porke nasasaktan tayo ay hindi bunsod ng pagmamahal. Minsan po yung sakit na nararamdaman natin at yung hirap na dinadanas natin, alam niyo po, ang bunga po ng pagmamahal. Minsan hindi po natin maintindihan kasi nahihirapan tayo, nasasaktan tayo. Parang feeling natin hindi yung pagmamahal ng Diyos. Pero ang totoo, pagmamahal ng Diyos. No? At kung minsan kaya natin naranasan yun, bunga ng mga mali nating desisyon at bunga ng mga mali nating nagawa in the past. No? Kaya hindi po natin pwedeng sisihin ng Diyos eh. And in fact, si Job po, hindi naman niya sinisi ang Panginoon. Although sinumpa niya na dapat daw hindi na siya pinanganak. Pero kahit kailan, wala po kayong nabasa doon na yung Diyos ang sinumpa niya. Ang nabasa po natin doon, in fact, meron pa pong dalawang situation na nangyari sa kanya na mas matindi na hindi nabanggit dito ni Karin Nomer na gusto kong idagdag. After po nawala lahat ng kanyang ari-arian ng kanyang mga anak, nagkaroon po siya ng sugat. Yung buo niyang katawan. Lahat. Walang halos mapaglagyan na. And then after po nun, ito pa yung sa pinakamabigat. Yung kanyang kaisa-isang asawa, na dapat sana nandun sa tabi niya at susuportahan siya, nasabi po sa kanya, sumpahin mo na yung Diyos mo. Pagkatapos mamatay ka na. Talagang magpapakamatay ka pag gagawin ang narinig mo. Pero hindi eh. Nagpatuloy pa rin si Job na nagtiwala sa Panginoon. At sa chapter 42, kapag po binasa niyo po yung chapter 42, verse 14 pababa, ito po yung sinasabi kanina ni Paring Nomer, na lahat binalik ng Panginoon talaga sa kanya, ng Diyos. Kasama yung kanyang mga anak. Sabi niya po sa 14, ito po yung kanyang tatlong anak na babae, na after mawala ng kanyang lahat ng mga anak, binalik eh, nagkaroon siya ulit ng anak. Yung pangalan po ng isa si Jemima, yung isa si Kesia, yung isa si Keren. At ang sabi po sa verse 15, wala daw pong matagpuan sa buong lupain na mas gaganda pa sa mga naging anak ni Job. Napakagaganda ng mga anak nito. Kung inabot siguro natin ito, baka naligawan pa natin ito. No, sa gaganda. No? Napakagaganda po nila. Ibig sabihin, binless sila ng Panginoon. At lahat ng kanyang mga bagay na nawala sa kanya ay binalik ng Panginoon. Tapos yung verse 16 na sabi niya, at pagkatapos nito ay nabuhay si Job ng 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak
at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. Pati yung kanyang buhay pinahaba. Pero yung 4 na henerasyon ng kanyang anak at mga apo ay inabutan pa niya. Ganon siya pinagpala ng Panginoong Diyos. Kaya tayo po, patuloy tayong magtiwala at umasa sa Panginoon. Huwag tayo maging dependent sa kahit sinong tao. Sa Diyos tayo maging dependent. At huwag tayo maging dependent sa kung anong situation meron tayo. Na kapag ang situation natin ay hindi na okay, ayaw na natin sa Diyos. No? O kaya naman, hindi okay ang feelings natin, ayaw na rin natin. So hindi po ganun. Kasi po ang feelings po natin, ang situation po natin, hindi po natin talaga matatagyan ng pabago-bago yan. Ups and down. No? May sakit, may hirap, pero may saya din, mayroong kagalakan. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita at maging kalakasan ng ating pananampalataya. Patuloy po tayo sa ating panghuling part ng ating gawain, ng ating pagsamba. Dapat na sambahin po natin ang Panginoon sa oras nito. At tayo po mga kalalakihan ang dapat manguna sa pangaral ng pagsishare ng salita ng Diyos patungkol sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, katubusan ng ating mga kasalanan, paghihirap ng Panginoon para po sa atin. Pagpapaawit din para sa mga kalalakihan at pananalangin. At kung meron po kaming bisita na hindi pa naiintindihan ito, malaya po kayong tumanggap nitong pinapayat sa araw. Kung inyo pong nauunawaan na ang ginagawa po natin ay pag-aalaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus para po bayaran yung ating mga kasalanan. Okay? Pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo po nasa panahon ng ating pananambahan.